Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 721, Kabanata 721, Do you dare to bet with me? Bagamat hindi nila makita ang mukha, kapwa alam ni Bobby Aguilar at ng mga kabataang lalaki na naruroon ng eleganteng pananamit kung sino yun. Sa sandaling ito, si MS Hayward ay nakatingin kay Bobby na may mapanuksong ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng bakas ng schadenfreude. Halata naman na sinasadya niya iyon, sinusubukang gawing hindi komportable si Bobby. Old bastard. Gustong sumabog ni Bobby, ngunit alam na alam niyang walang silbi ang galit. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso, ngunit ang kanyang galit ay lumundag, kaya siya ay biglang nag-retch, at isang bibig ng dugo ang bumulwak. Nagtataka namang napatingin kay Bobby ang mga tao sa paligid, may mga nagtanong pa ng malakas. Mr. Aguilar, ano bang nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? May pag-aalalang tanong. Pinunasan ni Bobby ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, walang anuman. Si MS Hayward sa entablado sa itaas ay bahagyang ngumiti at sinabing, kung masama ang pakiramdam mo, bumalik ka at magpahinga ng maaga. Walang silbi ang pagpipilit sa sarili mo. Malamig na sinulyapan ni Bobby si MS Hayward sa stage at saka tumalikod para umalis. Wala ka pa ring karanasan para makipag-away sa akin. Ang boses ni MS Hayward ay pumasok sa tenga ni Bobby. Nakailang hakbang si Bobby at huminto ulit. Huminga siya ng malalim at bumulong, kahit nasubukan ko ang aking makakaya, hindi ko mapigilan ang galit sa aking puso. Mapait na tumawa si Bobby, biglang sumabog ang kanyang katawan sa mga pagsabog ng matinding golden light. Isang nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa buong eksena. Isang alon ng puwersa ang biglang nagpalipad sa mga tao sa paligid. May nabuong maliit at walang laman na bilog sa paligid ni Bobby. Sa stage, bahagyang naningkit ang mga mata ni MS Hayward. Tahimik niyang pinagmamasdan si Bobby, may mapaglarong ngisi sa labi. Tumalikod si Bobby, huminga ng malalim, at saka sumuntok pasulong. Mabilis na namuo ang gintong liwanag. Sa kamao ni Bobby, ito ay lumitaw na kasing liwanag ng isang nakasisilaw na araw. Ang liwanag ay tila nagtataglay ng mapanirang kapangyarihan, marahas na pinalo sa kamao ni Bobby. Boom! Habang hinahagis ni Bobby ang suntok, bumuhos ang puwersang ito na parang baha. Sa napakabilis na bilis, napunit ito sa hangin, halos mag-apoy sa kawalan. Bahagyang nagbago ang mukha ni MS Hayward, sumigaw siya ng, Broderick. Agad na humakbang pasulong si Broderick, ang kanyang mga daliri ay nakakurbada sa mga kuko, at pagkatapos ay hinawakan ito. Gayunpaman, nalampasan ng fist light ni Bobby si Broderick at dumiretso sa malaskrin na eksena. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at isang parang pagsabog na shockwave ang kumalat palabas. Malamig na bumantong hininga si Broderick, biglang ibinuka ang kanyang bibig, at isang flash ng malamig na liwanag ang bumulwak. Ang shockwave ay agad na pinatay, at ang kapalit nito ay isang nakakapanghinang lamig. Nang makita ito, si MS Hayward ay mukhang lubos na nasisiyahan. Broderick, magaling. Bahagyang ngumiti si MS Hayward. Bahagyang yumuko si Broderick at saka tumingin kay Bobby. Nanatiling tahimik si Bobby, nanginginig ang mga paa, humarap siya kay Broderick. Nagtama ang kanilang mga mata, nakakatakot ang kapaligiran. Natawa si MS Hayward at sinabing, Bobby, gusto mo bang makipag-match kay Broderick? Sobrang aprubahan ko. Hindi pinansin ni Bobby si MS Hayward, malamig na nakatitig kay Broderick, at biglang nagliwanag ang marka ng Divine Dragon Power sa kanyang noo. Ang marka ay bahagyang kuminang, ngunit para kay Broderick, ang liwanag ay lubhang nakasisilaw. Siya ay likas na umatras ng 2 hakbang, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng takot. Nang makita ito, mabilis na tumayo si MS Hayward sa harap ni Broderick. Malamig siyang nagsalita, Bobby Aguilar, anong uri ng bayani ang sumasailalim sa gayong mga pakana at intriga? Hindi ko kailanman inisip ang aking sarili bilang isang bayani, malamig na sagot ni Bobby Aguilar. Bukod dito,
ang hayop na pinalaki mo ay ipinanganak na may takot sa Divine Dragon, na may kasalanan yan. Iniinsulto ni Bobby Aguilar sa harap ng napakaraming tao, parehong hindi kinaya ni Broderick at MS Hayward. Lalo na si MS Hayward, hindi na itago ang galit na ekspresyon. Bobby Aguilar, maglakas loob ka bang bigyan si Broderick ng ilang araw para maghanda? Sabi ni MS Hayward na nakapikit. Ngumisi si Bobby Aguilar, sige, bibigyan ko siya ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, para mapaglabanan ang kanyang takot sa Divine Dragon Power, sapat na ang biyaya niyan, tama ba? Kumunot ang noo ni Broderick at saka ngumuso, sapat na ang 1 buwan. Good, see you in a month. Unang pumayag si MS Hayward. Maghintay ka. Sa oras na ito, biglang pinigilan ni Bobby Aguilar si MS Hayward. Lumingon si MS Hayward at nakangiting sinabi, ano, natatakot ka na ba ngayon? Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang panunuya ni MS Hayward at sinabing, dahil ito ay isang hamon, natural na dapat mayroong ilang mga stake, kung hindi, ano ang masaya? Napataas ang kilay ni MS Hayward at saka tumawa ng malakas, interesting, interesting. Fine, papasayahin kita. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Tumayo si MS Hayward habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang pakialam ang kanyang mukha. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kung manalo ako, bigyan mo ako ng pagkakataong maligo sa dugo at dalhin ako sa Mystic Realm para gisingin ang aking bloodline. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni MS Hayward. Siyempre alam niya ang pakay ni Bobby Aguilar. Para kay Emily Taylor ang lahat. Ngunit ang bagay na ito ay napakahalaga at isang lihim ng Capital City Martial Arts Association. Kung si Bobby Aguilar ang kinuha, ang presyo ay masyadong malaki. Higit sa lahat, hindi makapagdesisyon si MS Hayward ng mag-isa. Ano, natatakot ka ba? Ngumisi si Bobby Aguilar. Pinaningkitan ni MS Hayward ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, baguhin ang mga tuntunin. Hehe, mukhang wala kang tiwala sa alaga mo, panunuya ni Bobby Aguilar. Nanlamig ang mukha ni MS Hayward, halatang galit na galit. Sa oras na ito, sinabi ni Broderick sa kanyang likuran, MS Hayward, sapat na ang 1 buwan, isang kisap mata lang ng aking palso ang pagpatay sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Broderick, tila nagkaroon ng kaunting kumpiyansa si MS Hayward. Kung tutuusin, hindi naman magpapatalo si Broderick, kaya anong masama kung pumayag? With that thought, bahagyang tumango si MS Hayward at sinabing, fine, I agree. At paano kung matalo ka? Kung matatalo ako, gawin mo ang gusto mo sa akin, sabi ni Bobby Aguilar. Mabuti. Tapos na. Malamig na ngumuso si MS Hayward. Matapos ibagsak ang pangungusap na ito, tumalikod si MS Hayward para umalis. Wait, tahan. Sa pagkakataong ito, biglang may sumigaw mula sa audience. Pagtingin nila sa ibaba, nakita nila ang lalaking may bigot na tumatakbong tuwang-tuwa. Ngumisi siya at sinabing, Bobby Aguilar, MS Hayward, hindi sapat ang mga salita lamang sa sitwasyong ito. Paano kung gumawa tayo ng kontrata? Isang kontrata. Napakunot ng noo si MS Hayward, tila naguguluhan. Mabilis na tumango ang lalaking may bigot, oo, isang kontrata. Nang matapos, inabot ng lalaking may bigot ang kamay at nahulog ang isang dilaw na papel dito. Hinampas niya ang papel sa lupa at saka ngumisi. Ang bagay na ito ay tinatawag na Heavenly Guardian Book, sinasabing ipinasa mula sa impyerno. Kapag napirmahan mo na ito, katumbas na ito ng pagpirma ng kontrata sa iyong kaluluwa. Sino man ang sumisira nito ay kukunin ni Satanas ang kanilang kaluluwa, ngumisi ang lalaking may bigot. Kabanata 722, Kabanata 722, See you in a month. Isa. Ang Heavenly Guardian Book ay isang maalamat na teksto na nagtatala ng mga kontrata. Gaya ng binanggit ng lalaking may bigot, hindi maaaring labagin ang kontratang ito, kung hindi man ay nasa panganib ang kaluluwa ng isa. Inilagay ng lalaking may bigot ang Heavenly Guardian Book sa harap ng dalawa, ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang nakakalokong ngiti. MS Hayward,
I'm afraid that Bobby Aguilar might not keep his words, so I specifically prepared the Heavenly Guardian book for you, nakangiting sabi ng lalaking may bigot. Sa kabila ng kanyang mga salita, alam ng lahat na ang lalaking may bigot ay talagang tumutulong kay Bobby Aguilar. Kung talagang matatalo si Bobby Aguilar, haharapin niya ang kamatayan, kaya hindi na kailangang pirmahan ang anumang Heavenly Guardian book. Bahagyang dumilim ang mukha ni MS Hayward, at marahas niyang pinandilatan ang lalaking may bigot, na para bang gustong lemunin ito ng buo. Hindi ko na kailangang pumirma ng anumang aklat ng tagapangalaga ng langit, malamig na sabi ni MS Hayward. Kinatawan ko ang Capital City Martial Arts Association, at hindi ako babalik sa aking salita. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ang mga salita ng Capital City Martial Arts Association ay palaging hindi gaanong mahalaga tulad ng mga umutot. Kung wala kang lakas ng loob na pumirma, sabihin mo lang. Lalong nanlamig ang mukha ni MS Hayward, at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Bobby Aguilar, mind your tone. Cut the crap. Dare or not. Napangisi si Bobby Aguilar. Mukhang hindi ka masyadong confident sa hayop na pinalaki mo. Ano, natatakot ka bang patayin ko ito sa isang sampal lang? Bago pa makasagot si MS Hayward, hindi na nakapagpigil pa ang binata na nagngangalang Broderick. Humakbang siya at malamig na sinabi, pipirmahan ko ito. Sinong takot kung sino? Nang makita ito, ang lalaking may bigot ay mabilis na nagsalita, halika, kagatin mo ang iyong daliri at ibuhos ang iyong dugo sa Heavenly Guardian Book. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Broderick, at kakagatan na sana niya ang kanyang daliri, biglang hinawakan ni MS Hayward ang kanyang palso. Let me do it, malamig na sabi ni MS Hayward. Ngumisi si Bobby Aguilar, hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito. Magiging pareho ang resulta. Nang walang karagdagang abala, lumapit si MS Hayward sa Heavenly Guardian Book at kinagat ang kanyang daliri. Damaloy ang mga patak ng dugo sa kanyang daliri at nahulog sa Heavenly Guardian Book. Sa sandaling bumagsak ang dugo, tumaas ang makapal na usok mula sa Heavenly Guardian Book. Ang usok pagkatapos ay nag-transform sa mga hibla ng mahinang liwanag, dumiretso sa noo ni MS Hayward. Buzz! Pumasok ang mahinang liwanag sa noo ni MS Hayward, at opisyal na nasilyuhan ang taya. Your turn, sabi ni MS Hayward na may singkit na mga mata. Nang hindi nagsasalita, kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang daliri at tumulo ang kanyang dugo sa Heavenly Guardian Book. Muli, lumipas ang isang kislap ng liwanag, at nagkabisa ang taya sa pagitan ng dalawa. Pagkalipas ng isang buwan, magkita-kita tayo sa Capital City Martial Arts Association, inalis ng lalaking may bigot ang Heavenly Guardian Book. Nakangiting tumingin siya kay MS Hayward at saka theatrically warned Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, let me tell you, kapag hindi natupad ang taya na ito, hindi na maaalis ang kasunduan. Ang iyong kaluluwa ay pipirmahan kasama si Satanas habang buhay, naiintindihan mo. Nakatitig ng diretso sa mga mata ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot. Bagamat tila nakadirekta ang kanyang mga salita kay Bobby Aguilar, talagang binabalaan nila si MS Hayward. Kung may mangyayari kay Bobby Aguilar sa panahong ito, nangangahulugan ito na hindi makukumpleto ang taya gaya ng napagkasunduan, at hindi ito tatanggalin. Sa ganitong paraan, nakakuha si Bobby Aguilar ng isang buwan ng kaligtasan. Naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na purihin ang lalaking may bigot. Upang maging patas, ang taong ito ay tunay na tuso. Nakita rin ni MS Hayward ang lalaking may intensyon ng bigot, at tinitigan niya ito ng masama, sinabing, marami kang pandaraya. Agad yumuko ang lalaking may bigot at sinabing, MS Hayward, masyado kang mabait. Isa lang akong hamak na tao na walang kakayahan. Hindi napigilan ni MS Hayward ang pag-igting muli ng kanyang mga ngipin. Ang lalaking ito na may bigot ay nagsalita na may kakaibang tono, at ikinagalit nito ang mga tao. Huminga ng malalim si MS Hayward, pagkatapos ay pinalaki ang lalaki na may bigot, at nagtanong, interesado ka bang magtrabaho para sa Capital City Martial Arts Association?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang buong silid. Maging ang bibig ni Bobby Aguilar ay bahagyang nakanganga. Iniimbitahan ba talaga ni Ms. Hayward ang lalaking may bigot? Ms. Hayward, seryoso ka ba? Tanong ng lalaking may bigot na may pagtataka. Bahagyang ngumiti si Ms. Hayward, I see you as a talented individual, and the Capital City Martial Arts Association will not let any talent slip by. Gulat na bulalas ng lalaking may bigot, Ms. Hayward, ikaw ba talaga? Ako, isang mababang tao tulad ko, ay karapat-dapat na sumali sa Capital City Martial Arts Association. Diyos ko, nananaginip ba ako? Hindi ba lahat ng sumasali sa Capital City Martial Arts Association ay mula sa mga maharlikang pamilya tulad mo? Karapat-dapat ba ako? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, hindi napigilan ng isang tao ang tumawa. Isang ngiti din ang hindi sinasadyang sumilay sa mukha ni Bobby Aguilar. Ang lalaking ito na may bigot ay talagang dalubhasa sa pagsasalita ng may kakaibang tono. Lalong nadismaya ang mukha ni Ms. Hayward, bahagyang kumikibot ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Halatang galit na galit si Ms. Hayward. Malamig niyang tinitigan ang lalaking may bigot at sinabing, wala kang alam na hangganan kapag binigyan ng mukha. Ang lalaking may bigot ay awkward na tumawa, Ms. Hayward, anong pinagsasabi mo? Iniisip ko lang na hindi ako sapat para sa gayong marangal na organisasyon. Dahil alam niyang hindi siya makikinabang, hindi na pinansin ni Ms. Hayward ang lalaking may bigot. Malamig siyang tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, Bobby Aguilar, pahalagahan mo ang iyong natitirang oras. Napangisi si Bobby Aguilar, dapat ay sinasabi mo iyan sa iyong hayop. Walang ibang salita, tumalikod si Ms. Hayward at umalis kasama si Broderick. Pagkaalis niya, bumaba rin si Bobby Aguilar mula sa stage. Sok, Bobby Aguilar, ang galing mo talaga. Ang Broderick na iyon ay tila direktang disipulo ni Ms. Hayward. Even I might not be 100% sure of winning, lumapit si Dominic Taylor at bahagyang ngumiti. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Dominic Taylor at nginisyan, mahilig ka talagang magpalabas, di ba? Ano ang kinalaman ng iyong pagtitiwala sa akin? Mataas talaga ang tingin mo sa sarili mo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dominic Taylor, at malamig niyang sinabi, Bobby Aguilar, na-offend mo na si Ms. Hayward. Gusto mo bang masaktan din ako? Itinuro ni Bobby Aguilar ang ilong ni Dominic Taylor at sinabing, Dominic Taylor, isang buwan mamaya, kakatayin din kita. Huwag kang mag-alala. Tawa ng tawa si Dominic Taylor, mayabang na tanga. Gusto ko ring makita ang sarili ko, kaya bakit hindi hayaang maranasan ko ito ngayon? Kung gusto mong lumaban, sasamahan kita. Sa puntong ito, tumalon si Frederick Cohen at tumayo sa harap ni Dominic Taylor. Malamig na tinitigan ni Dominic Taylor si Frederick Cohen at sinabing, anak, hindi ka papatay. Well, kanina pa kita gustong turuan ng leksyon. Ganun ba? Pagkatapos, halika at subukan. Si Frederick Cohen ay puno ng lakas, handa para sa isang labanan. Hinayla ni Bobby Aguilar si Frederick Cohen pabalik at tumingin kay Dominic Taylor, sinabing, Dominic Taylor, huwag kang mag-alala. Mabubusog kita sa loob ng isang buwan. Bahagyang ngumuso si Dominic Taylor, fine, see you in a month. Sa mga salitang ito, tumalikod si Dominic Taylor at naglakad palayo. Kabanata 723, Kabanata 723, Pagbubura ng Divine Sense sa Lungguhit 1. Pagkaalis ni Dominic Taylor, nagtipon-tipon ang iba pang mga tao. Brother Aguilar, matapang ka talaga. Sabi ni Ricardo Bowman sabay cup fist. Sa gilid, mabilis ding lumapit si Darnell Bradley, bumulalas, Brother Aguilar, talagang hinangaan mo kami. Sina Dominic Taylor at Broderick ay parehong sikat na figure ngayon. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang dalawa at tumawa, kung natatakot ako sa kanila, hindi sana ako pumunta rito. Kahit na, Brother Aguilar, mag-ingat ka. Lumapit din yung iba para magpayo. Isa-isang tumanggo si Bobby Aguilar, saka tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, lumapit si Daphne Green at bumulong, Brother Aguilar,
Alam mo ba ang background ng Broderick na iyon? Parang hindi siya simple. Bahagyang bumantong hininga si Bobby Aguilar at sinabing, ang kanyang tunay na anyo ay isang heaven swallowing python, umiinom lang siya ng tabletang pampabago ng hugis. Lumilamon ng sawa ng langit. Earth rank super demonic beast heaven swallowing python. Tinakpan ni Daphne Green ang bibig at bamulong. Tumango si Bobby Aguilar, oo. Hindi nakakagulat na mayroon siyang ganoong lakas. Napuno ng pagtataka ang magagandang mata ni Daphne Green. Tinatrato daw siya ni MS Hayward na parang sarili niyang anak, at talagang gagawin niya ang lahat para matulungan si Broderick na mapabuti ang kanyang lakas ngayong buwan. Brother Aguilar, mag-ingat ka. Nagbabala si Daphne Green. Natawa si Bobby Aguilar, nasa peak form of military marquee realm na siya. Hindi ako naniniwala na makakapasok siya sa Martial Saint sa isang buwan. Hanggat hindi ito Martial Saint, may tiwala si Bobby Aguilar. Totoo iyon. Bahagyang tumango si Daphne Green. Ilang sandali pa, dumating na rin si Brian Bradley. Dumiretso siya kay Bobby Aguilar at same time na sinabi, mukhang wala kang planong sumali sa paglalakbay sa Mystic Realm sa kalahating buwan. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, oo, pag-usapan natin ito sa susunod kapag may pagkakataon. Napaungol si Brian Bradley, nakatayo sa harap ni Bobby Aguilar ng matagal, na parang may sasabihin. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Sabi ni Bobby Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Brian Bradley, may pabor akong hihilingin sa iyo, ngunit sa palagay ko ay malamang na wala kang oras ngayon. Humihingi ako ng tulong. Bahagyang nagulat si Bobby Aguilar. Tumango si Brian Bradley, oo, pag-usapan natin ito sa isang buwan. Pagkasabi noon, lumayo si Brian Bradley. Tumingin si Bobby Aguilar sa likod ni Brian Bradley, at nagulat siya nang matuklasan na si Brian Bradley ay talagang tumuntong sa midterm military marquee stage. Kahanga-hanga ang gayong pag-unlad. Kung ikukumpara kay Darnell Bradley ng pamilya Bradley, halatang may mas talento si Brian Bradley. Hindi lamang iyon, ngunit nagkaroon din ng malaking pagkakaiba sa kung paano siya nakipag-ugnayan sa iba kumpara kay Darnell Bradley. Bagaman pareho silang mula sa isang aristokratikong pamilya, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilyang Bradley ay isang magandang pagpipilian. Lihim na nag-isip si Bobby Aguilar. Siyempre, ito ay maaaring wishful thinking lang ni Bobby Aguilar. Matapos paalisan ang lahat, binalak ni Bobby Aguilar na umalis. Sumunod ang lalaking may bigot sa likod ni Bobby Aguilar, na nakangiti, may plano ka ba? Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at inikot ang kanyang mga mata, anong plano ko? Ngumisi ang lalaking may bigot, kung wala kang plano, maglalakas loob ka bang hamanin ang Heaven Swallowing Python at Dominic Taylor? At lagdaan ang makalangit na aklat ng tagapag-alaga. Sabihin mo dali, may nakita ka bang kayamanan? Hinayla ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot sa isang tabi at misteryosong bamulong, kung maaari mong sabihin sa akin kung paano buksan ang Secret Realm, sasabihin ko sa iyo. Ikanaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay, kung gusto mong buksan ang Secret Realm, imposible ito maliban kung ito ay isang Mystic Realm na walang may-ari. Ang mga Secret Realms na kinokontrol ng Capital City Martial Arts Association ay may kakaibang pamamaraan. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Tama ang sinabi ng lalaking may bigot. Ang Secret Realm na ito ay parang tahanan ng isang tao, at natural na nasa master ang susi para mabuksan ang pinto. Marunong ka bang magbukas ng Secret Realm na walang may-ari? Napatingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Umiling ang lalaking may bigot, hindi ko alam, pero may naiisip akong paraan. Pagkasabi nito, ang lalaking may bigot ay sumulyap kay Bobby Aguilar at sinabing, ngayon halos wala nang may-ari na Secret Realms, at kahit na mayroon, hindi mo sila mahahanap. Hindi naman talaga totoo iyon. Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. May gustong sabihin pa ang lalaking may bigot, ngunit kinawayan siya ni Bobby Aguilar, sige, hindi na kita kakausapin. Salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito, tatandaan ko itong pabor. Matapos iwanan ang mga salitang ito, umalis si Bobby Aguilar.
Tinitigan ng lalaking may bigot ang likod ni Bobby Aguilar at bumulong sa sarili, nakahanap ng kayamanan ang batang ito. Hindi, kailangan kong sundin at tingnan. Kaya naman, nagmamadaling sumunod kay Bobby Aguilar ang lalaking may bigot. Walang choice si Bobby Aguilar kundi isama siya. Noong araw na iyon, umalis sa Martial Arts Academy sina Bobby Aguilar, Frederick Cohen, at ang lalaking may bigot at bumalik sa Green Moon Villa. Mayroon ka bang paraan para makapasok sa Immortal Slaying Sect? Tanong ni Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Ang lalaking may bigot ay nagsabi, may paraan, ngunit ito ay tumatagal ng ilang oras. Gaano katagal? Tanong ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay nagkalkule gamit ang kanyang mga daliri at nagsabi, mga 1 linggo. Hindi yun gagana, masyadong mabagal, nakasimangot si Bobby Aguilar. Kaya mo ba sa loob ng 3 araw? Pinandilatan ng lalaking may bigot si Bobby Aguilar at sinabing, 3 araw. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Magsumikap ka lang, subukan mong tapusin ito sa loob ng 3 araw. Tinapik ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot sa balikat. Binalak ni Bobby Aguilar na dalhin si Claire Richardson sa Immortal Slaying Sect upang makita kung may mahahanap siya. Bukod doon, ang layunin ni Bobby Aguilar ay ang 10,000 taong gulang na medicinal materials. Hanggat nakuha niya ang 10,000 taong gulang na medicinal materials, si Bobby Aguilar ay maaaring maging komportable na umatras at harapin ang Heaven Swallowing Python. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Bobby Aguilar sa kanyang silid nang hindi lumalabas. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, naramdaman ang bakas ng marka sa gitna ng kanyang mga kilay. Iniwan ito ni MS Hayward, na may layuning i-lock ang posisyon ni Bobby Aguilar. Para kay Bobby Aguilar, natural na hindi ito katanggap-tanggap. Kung hindi niya maalis ang markang ito, malalantad ang lahat ng kilos niya. Bahagyang nakapikit ang mga mata, muling ginawa ni Bobby Aguilar ang banal na paghatol para sa pilitang burahin ang bakas na ito ng marka. Sa sandaling bumagsak ang banal na paghatol, ang bakas ng markang iyon ay biglang lumiwanag. Sa susunod na segundo, isang multo ang talagang lumipad mula sa mga kilay ni Bobby Aguilar. Ang multo na ito ay walang iba kundi si MS Hayward. Malamig siyang tumingin kay Bobby Aguilar, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, munting hayop, marami kang pakulo. Ngumisi si Bobby Aguilar, kaya ang inilagay mo ay hindi isang marka, kundi isang banal na kahulugan. So what if it is? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakatakas. Malungkot na sabi ni MS Hayward. Walang mood si Bobby Aguilar na makipagtalo sa kanya, kaya kinaweya niya ang kanyang malaking kamay at diretsyong dinurog ang multo. Sa isang kwarto ng Martial Arts Academy, biglang nagmulat ng mata si MS Hayward. Talagang binura ng maliit na hayop na ito ang banal na pakiramdam na ito. Mahinang sabi ni MS Hayward. Umupo siya roon ng mahabang panahon, pagkatapos ay yumuko. Anyway, ang Heavenly Guardian Book ay pinirmahan na, hindi siya makakatakas. Kabanata 724, Kabanata 724, Isang Mystic Realm na walang pagmamay-ari sa lungguhit isa. Noong gabing iyon, umalis ang lalaking may bigot sa Green Moon Villa, na sinasabing maghahanap siya ng mga materyales para iset up ang array platform. Samantala, naghintay si Bobby Aguilar sa Green Moon Villa. Kinabukasan, dinala ni Bobby Aguilar si Claire Richardson sa paligid ng spiritual spring sa Green Moon Villa. Ang lugar na ito ay dating pundasyon ng Great Saint Sect, at ngayon ay mayroon ding ilang martial artist na naglilinang dito. Iyan ang spiritual spring, itinuro ni Bobby Aguilar. Tumango si Claire Richardson at sinabing, alam ko, ngunit ang espiritual na spring ay walang epekto sa aking paglilinang. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, at kinuha niya ang coffin mula sa Spatial Magic Artifact at inilagay ito sa harap ni Claire Richardson. Maaari mong linangin gamit ito, itinuro ni Bobby Aguilar ang kabaong. Isang malamig na madilim na enerhiya ang nagmula sa coffin. Kumalat ang madilim na enerhiya at agad na pinalamig ang paligid. Kahit na ang mga martial artist na naglilinang malapit sa spiritual spring ay hindi maiwasang manginig. Ang siksik na madilim na enerhiya.
Bahagyang kumunat ang noo ni Claire Richardson, tila hindi komportable. Itinuro ni Bobby Aguilar ang kabaong at sinabing, maaari mong subukang linangin ang kabaong na ito at tingnan kung makakaya mo ito. Tumango si Claire Richardson, at naupo siyang naka-cross-legged sa tabi ng coffin at nagsimulang sumipsip ng dark energy na nagmumula rito. Pagkatapos lamang ng 5 minuto, si Claire Richardson ay nagsimulang umubo ng marahas, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Hindi ko kaya, umiling si Claire Richardson. Masyadong siksik ang madilim na enerhiyang ito, hindi ko talaga ito kayang tiisin. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Ang dahilan kung bakit hindi niya naibigay ang kabaong kay Claire Richardson kanina ay dahil nag-aalala siya na hindi nito matiis ang dark energy nito. Sa makatuwid, sadyang dinala ni Bobby Aguilar si Claire Richardson malapit sa spiritual spring, na naglalayong balansehin ang madilim na enerhiya sa loob ng coffin gamit ang chi ng spiritual spring. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nakatiis si Claire Richardson. Nang makita ang bahagyang panghihinayang ekspresyon ni Bobby Aguilar, biglang kinagat ni Claire Richardson ang kanyang labi at sinabing, susubukan kong muli. Dahil doon, muling ipinikit ni Claire Richardson ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagsipsip ng maitim na enerhiya mula sa kabaong. Hindi nagtagal, bahagyang nanginig muli ang katawan ni Claire Richardson, at naging sobrang lamig. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi bumangon si Claire Richardson, bagkus ay nag-igting ang kanyang mga ngipin at nagtiyaga. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto, isang buong kalahating oras, at tila unti-unting na-adapt si Claire Richardson sa madilim na enerhiya sa loob ng coffin. Ang kanyang katawan ay hindi na nanginag, at ang madilim na enerhiya ay bumuo pa ng isang maliit na whirlpool sa paligid niya, baliw na umaakyat sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na manlaki ang mga mata sa tanawing ito. Ang kakayahang umangkop ni Claire Richardson ay sobrang nakakatakot, hindi ba? Maging si Bobby Aguilar noong nakaraan ay hindi ito magagawa, at siya rin ang may kontrol sa paraan ng sirkulasyon. Sa pagtingin kay Claire Richardson na sumisipsip ng madilim na enerhiya, bumulong si Bobby Aguilar sa kanyang sarili, karaniwan, ang isang purong dark energy na katawan ay hindi dapat maabot ang antas na ito. Siya ay isang grandmaster lamang at ang gayong siksik na madilim na enerhiya ay madaling kunin ang buhay ni Claire Richardson, lalo pa itong sumipsip. Mukhang may koneksyon talaga sa pagitan ni Claire Richardson at ng babaeng nakamaskara. Bulong ni Bobby Aguilar. Lumipas ang oras, at hindi na umalis si Bobby Aguilar sa spiritual spring, nakatayo doon na tahimik na nanunood, natatakot na may mangyari kay Claire Richardson. Unti-unting nagdilim ang langit, at sunod-sunod na umalis ang mga martial artist malapit sa spiritual spring. Di nagtagal, tanging sina Bobby Aguilar at Claire Richardson lamang ang nanatili sa paligid ng spiritual spring. Nakakatakot, sabi ni Bobby Aguilar, pinapanood si Claire Richardson na sumisipsip ng madilim na enerhiya. Masyadong mabilis ang pagsipsip ni Claire Richardson. Sa loob lang ng isang araw, ang dark energy sa coffin ay talagang nabawasan ng kalahati. Dapat pansinin na kahit si Bobby Aguilar ay naka-absorb ng enerhiya mula sa coffin ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi kailanman nabawasan ang enerhiya nito kahit kaunti. Anong klaseng pag-iral itong babaeng nakamaskara? Ito ay biglang naging interesado kay Bobby Aguilar. Sana bumalik ang lalaking may bigot. Lihim na nag-isip si Bobby Aguilar. Kung magkamag-anak nga si Claire Richardson at ang babaeng nakamaskara, dapat may ilang pahiwatig na makikita sa loob ng Immortal Slaying Sect. Naka-cross-legged si Bobby Aguilar sa tabi ni Claire, bahagyang nakapikit ang mga mata. Binuksan niya ang mga pores sa buong katawan niya, dahan-daang hinihigop ang chi na nakapalibot sa spiritual spring. Ang malapit na lugar ay napuno ng amoy ng chi, ngunit ito ay lubhang manipis. Noong una, walang napansin si Bobby Aguilar. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang may mali. Binuksan niya ang kanyang mga mata at walang kamalay-malay na tumingin sa spiritual spring. Itong pamilyar na pakiramdam, tahimik na bulong ni Bobby Aguilar, biglang lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Ito ay eksaktong kapareho ng naramdaman ko sa Gayen City.
Bulalas ni Bobby Aguilar. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa gilid ng spiritual spring. Sumalok si Bobby Aguilar ng isang dakot ng tubig mula sa bukal at inilagay ito sa kanyang bibig. Gaya ng naisip ko. Puno ng gulat ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang tubig sa spiritual spring na ito ay lubos na katulad ng pagkain niya sa mga lansangan ng Gayen City. Pwede bang may mystic realm na nakatago malapit sa spiritual spring na ito? Kinilabutan si Bobby Aguilar. Ang Great Saint Sect ay umiinom ng tubig mula sa spiritual spring sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng pagkaubos. Sinubukan ni Joshua Hess na hanapin ang pinagmulan noong nakaraan, ngunit ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nauwi sa kabiguan. Sinubukan niya ang halos lahat ng paraan, ngunit hindi niya makita ang mga kakaibang katangian ng espiritual na spring na ito. Dapat ganito, dapat ganito. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar kaya nanginginig ang buong katawan niya. Ang chi sa loob ng spiritual spring ay malamang na mailabas mula sa isang kalapit na mystic realm at pagkatapos ay isinama sa tubig. Kung ang surplus na chi lamang ang makakapagbigay sa Great Saint Sect sa loob ng napakaraming taon, gaano katikot na kasaga niya ang chi sa loob ng mystic realm. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na mag-isip pa, mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang hanapin ang mahinang koneksyon sa mystic realm. Makalipas ang mga 10 minuto, ang pakiramdam ng koneksyon ay lumakas. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na mag-isip, dahan-dahan niyang sinundan ang mahinang koneksyon na ito at naglakad pasulong. Sa panahong ito, bahagyang nakapikit ang mga mata ni Bobby Aguilar, at panay ang tiwala niya sa kanyang sentido para sumulong. Ang pakiramdam ng koneksyon ay lumakas, at pagkatapos maglakad ng 10-10 metro, naabot nito ang tuktok nito. Biglang nagmulat ng mata si Bobby Aguilar, tumingin sa paligid. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa pinagmumulan ng spiritual spring, na ang kalahati ng kanyang mga paa ay nakalubog sa tubig. Nandito na. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Tiyak na mayroong isang walang-ari na mystic realm na nakatago dito. Kung kaya niyang magkaroon ng mystic realm, lahat ng problema ni Bobby Aguilar ay malulutas. Maaari niyang iwasan ang pangangaso ng Capital City Martial Arts Association at pagbutihin ang kanyang cultivation sa tulong ng mystic realm. Ito ay mahusay, ito ay mahusay. Sa isang sandali, si Bobby Aguilar ay hinihigop sa pananabik. Ngunit ang pinakamalaking problema ngayon ay kung paano buksan ang walang may-ari na mystic realm. Sinubukan ni Bobby na maghanap ng paraan mula sa kanyang pamana, ngunit sa kasamaang palad, walang naitala. Mukhang aasa lang ako sa lalaking may bigot. Lihim na nag-isip si Bobby Aguilar. Bukod sa pag-asa sa lalaking may bigot, may ibang paraan si Bobby Aguilar, na pumunta sa Scripture Pavilion ng Capital City Martial Arts Association. Doon, dapat na itala ang mga paraan upang buksan ang mga mystic realms. Habang si Bobby Aguilar ay nasa sabik, isang malakas na dagandong ang biglang dumating mula sa hindi kalayuan. Mula ito sa direksyon ni Claire Richardson. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Hindi na siya nag-isip, mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Claire Richardson. Kabanata 725, Kabanata 725, Mga alaala sa paggising. 1. Pagdating malapit sa Claire Richardson, nakita ni Bobby Aguilar ang puting gas na lumalabas sa kanyang katawan. Ang malamig na puting gas na ito ay walang iniwang buhay sa kanyang kalagayan. Ang mga nakapaligid na puno ay mabilis na nabubulok, at ang madilim na enerhiya ay patuloy na kumalat palabas. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Kung ang enerhiyang ito ay kumalat sa buong Green Moon Villa, isa itong sakuna. Kaya, si Bobby Aguilar ay nagmamadaling pasulong, itinaas ang kanyang kamay at naglabas ng isang stream ng golden light upang harangan ang pagkalat ng enerhiya na ito. Napakalakas ng corrosive power ng enerhiya, na naging dahilan upang maging ang gininto ang liwanag ni Bobby Aguilar ay lumabo ng husto. Nakakatakot na aura, nakasimangot si Bobby Aguilar. Nakaramdam ng hindi komportableng sensasyon ang kanyang katawan, na para bang kakainin ng aura na ito. Pagtingin-tingin sa paligid,
Ang dating mayayabong na mga puno ngayon ay tila lanta at namamatay. Boom! Sa sandaling iyon, isang mas nakakatakot na aura ang sumambulat mula sa katawan ni Claire Richardson. Sa sumunod na segundo, isang malawak na madilim na ulap ang hamarang sa araw. Malapit na ba siyang masira? Parang may na-realize si Bobby Aguilar. Ito ay malinaw na palatandaan na si Claire Richardson ay malapit nang makapasok sa military marquee realm. Ang itim na ulap sa kalangitan ay napakakapal at mas makapal pa kaysa noong hinarap ni Bobby Aguilar ang kanyang makalangit na kapigatian. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Claire Richardson, na tila hindi nababahala sa nalalapit na kapigatian. Bitek. Isang makalangit na kulog ang dumating. Ang tindi ng makalangit na kulog na ito ay mas nakakatakot kaysa noong dumaan si Bobby Aguilar sa kanyang kapigatian. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na manlaki ang kanyang mga mata. Ang gayong nakakatakot na makalangit na kapigatian ay nagpang-inig maging si Bobby Aguilar. Bitek. Dumating ang isa pang makalangit na kulog, na mas matindi kaysa dati. Ngunit si Claire Richardson ay nakaupo pa rin ng hindi gumagalaw, at ang enerhiya na lumalawak sa kanyang paligid ay biglang nagsimulang magtagpo, mahigpit na nakakapit sa kanyang katawan na parang baluti. Bitek. Muling bumagsak ang makalangit na kulog, na tumama sa layer ng puting enerhiya. Sa sorpresa ng lahat, ang gayong kakilakilabot na makalangit na kulog ay hindi matitinag ang puting enerhiya. Nakakatakot, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na bumulong. Ano nga ba ang puting enerhiyang ito na naging napakatatag? Maging ang makalangit na kulog ay tila walang halaga sa harapan nito. Ito kaya ang backup plan ng babaeng nakamaskara. Nagmuni-muni si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Hindi pa rin siya malinaw sa relasyon ni Claire Richardson at ng babaeng nakamaskara. Gayunpaman, siya ay halos tiyak na may ilang koneksyon sa pagitan nila. Pagtingin sa asol na makalangit na mga kulog na pumupuno sa kalangitan, ang ekspresyon ni Bobby Aguilar ay naging mas solemn na. Ang paglinang laban sa langit ay nangangahulugan na kung mas mataas ang likas na talento ng isang tao, mas nakakatakot ang makalangit na kapigatian sa panahon ng pambihirang tagumpay. Bilang karagdagan, ang isa pang kadahilanan na nakakaapekto sa tindi ng makalangit na kulog ay ang banta ng tao sa mundo o ang mga pagkakataong naranasan nila sa kanilang paglilinang. Halimbawa, kung ang taong dumaranas ng kapigatian ay nakapatay ng maraming tao, ang kanilang makalangit na kapigatian ay tiyak na mas kakilakilabot. Nabanggit ng lalaking may bigot na ang babaeng nakamaskara ay nakapatay ng hindi mabilang na tao sa kanyang buhay at isa siyang tunay na demonyo. Kung si Claire Richardson talaga ang babaeng nakamaskara, talagang gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang maiwasan ang mga pinsala ng panahon, lumalabag sa mga patakaran ng landas ng langit. Ang kanyang makalangit na kapigatian ay natural na magiging mas kakilakilabot. Tumangala si Bobby Aguilar sa kumukutita pa ring madilim na ulap sa kalangitan, unti-unting nagdilim ang kanyang ekspresyon. Maging si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng lamig sa pag-iisip ng napakataas na antas ng makalangit na kulog. Boom! Nagpatuloy ang makalangit na kulog, at ang puting enerhiya sa paligid ni Claire Richardson ay lalong lumakas. Ito ay tulad ng isang hindi maarak na patong ng baluti, na mahigpit na humaharang sa makalangit na kapigatian na dumaan. Mahigit sa 100 makalangit na kulog ang bumagsak, at si Claire Richardson ay nanatiling hindi nasaktan. Nakakatakot ito, bulong ni Bobby Aguilar. Kung ang puting enerhiyang ito ay maaaring gawing sandata, gaano ito kalakas? Sa sandaling ito, dahan-daang binuksan ni Claire Richardson ang kanyang mga mata. Ang kanyang kaharian ay talagang tumuntong sa military marquee realm. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling lumapit sa kanya at nagtanong, "Claire, kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" Sumagot si Claire Richardson, "Masarap ang pakiramdam ko." Ang kanyang mga salita ay maikli, at siya ay tila iba sa mapaglarong si Claire Richardson mula noon. Hindi nito maiwasang mag-alala kay Bobby Aguilar. Hindi kaya habang lumalakas ang kapangyarihan ni Claire Richardson ay lalapit siya sa babaeng nakamaskara. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Kailangan niyang maghanap ng oras para imbestigahan ang impormasyon ng babaeng nakamaskara.
Medyo pagod na ako. Babalik muna ako at magpahinga, sabi ni Claire Richardson kay Bobby Aguilar. Tumango si Bobby Aguilar, sinabing, sige. Pagkaalis ni Claire Richardson, nilapitan ni Bobby Aguilar ang kabaong. Sa kanyang pagtataka, halos maubos ang dark energy sa kabaong. Ano, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mapatingin. Naisip niya minsan na ang maitim na enerhiya sa kabaong ay hindi mauubos, ngunit hindi niya inaasahan na ganap itong masipsip ni Claire Richardson sa isang beses lang. Maaaring mas mahirap pa ang paglilinang ni Claire Richardson kaysa sa akin, hinaing ni Bobby Aguilar. Para sa mga susunod na araw. Halos buong araw si Bobby Aguilar malapit sa spiritual spring. Araw-araw, sinubukan niyang maghanap ng koneksyon sa mystic realm. Sa loob ng 3 araw, madaling maunawaan ni Bobby Aguilar ang koneksyon at mabilis na mahanap ang posisyon ng mystic realm. Hanggat nakahanap ako ng paraan para buksan ang mystic realm, magiging akin ito, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, lumapit si Frederick Cohen mula sa malayo. Si Bobby Aguilar, ang lalaking may bigote ay bumalik, sabi ni Frederick Cohen. Tumango si Bobby Aguilar, na nagsasabing, tara na. Tingnan natin. Nagtungo ang dalawa sa loob ng Great Hall, kung saan nakaupo at umiinom ng tsaa ang lalaking may bigote. Mabilis na lumapit sa kanya si Bobby Aguilar at nagtanong, paano na? Nahanap mo na ba lahat ng materyales? Ang lalaking may bigote ay buong pagmamalaki na nagsalita, para sa akin, ito ay isang maliit na bagay. Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Tara na, sabi ni Bobby Aguilar. Bumulong ang lalaking may bigote, bakit ba lagi kang nagmamadali? Kakabalik ko lang. Kapos tayo sa oras, walang magawang umiling si Bobby Aguilar. Bumalik siya sa kanyang silid at dinala si Claire Richardson sa Great Hall. Tara na, sabi ni Bobby Aguilar kay man na may bigote. Tumingin kay Claire Richardson ang lalaking may bigote, nakakunot ang noo. Ikaw, nasira. Pansamantalang tanong ng lalaking may bigote. Tumango si Claire Richardson at sumagot, oo, kakapasok ko lang sa military marquee realm ilang araw na ang nakakaraan. Medyo pangit ang mukha ng lalaking may bigote, at may bakas ng selos sa kanyang mga mata. Pagkatapos, hinailan niya si Bobby Aguilar sa gilid at dinala sa labas ng Great Hall. Pupunta ka ba sa Immortal Slaying Sect para sa kanya? Tanong ng lalaking may bigote na nakakunot ang noo. Tumango si Bobby Aguilar, tama. May puntod ng babaeng nakamaskara doon. Kung siya talaga ang babaeng nakamaskara, siguro. Makakakita tayo ng ilang magkakaugnay na alaala, naputol ang bigote ng lalaking may bigote. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar, at sinabing, kung talagang mahanap ni Claire Richardson ang mga alaala ng babaeng nakamaskara, naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at napakamot sa ulo, imposible naman yun di ba? Kahit nakamag-anak niya ang babaeng nakamaskara, hindi sila magkapareho.